Good afternoon guys! Welcome back to my YouTube channel. My name is Sherwin and I just want to share some knowledge and ideas on how to manage anxiety and panic attack. So for today's video, isi-share ko sa inyo kung ano ba yung mga iba't ibang uri ng pagkain na maaaring makapagpalala sa inyong anxiety disorder. So itong mga list of food na babanggitin ko sa video natin for today, kailangan din tong iwasan ng mga taong nakaka-experience ng GERD. So kung nakaka-experience ka ng anxiety disorder and GERD, itong video na to ay para sa iyo. Number 1 na bagay na dapat nating iwasan kung tayo ay nakaka-experience ng anxiety disorder at GERD ay ang alcohol. Lahat ng mga inumin na nakakalasing like beer, alcohol, vodka, or kahit anuman yan ay merong alcohol content. At sa mga taong may anxiety disorder, kahit napakaliit ng percentage lang ng alcohol na iniinom ninyo, ay maaaring mag-stimulate yung ating nervous system. Dati may panahon na naka-recover na ako sa anxiety disorder at sinubukan kong bumalik sa pag-iinom ng alak is talagang pinarusahan ako nito ng buong araw. Biruin nyo, 2 cup lang yung ininom ko ng alak pero buong araw talagang nakahilata lang ako. Ramdam na ramdam ko yung mga different types of unwanted bodily symptoms like headache, sobrang sakit ng katawan ko, yung dizziness, jolly legs, and weakness ng katawan. So sa mga taong nagko-comment sa mga videos ko kung pwede ba silang uminom ng kahit anong klase ng alak is, pansamantala, iwasan nyo muna uminom ng alak. Actually, sa totoo lang, talagang napakalaki ng chance na mag-trigger yung anxiety attack kapag kayo ay nasa recovery journey pa lang at sinubukan yung uminom ng alak. Sabi ko nga sa inyo kanina nung sinubukan ko ng uminom ng alak, talagang buong araw hindi ako pinatayo. Nakahiga lang ako, nagpapahinga at walang gana. So pansamantala, itigil nyo muna uminom ng alak dahil hindi rin to makakabuti sa inyo. May advice ko lang rin na kung gusto nyo talagang uminom ng alak, make sure na face your consequence. Kung alam nyo may anxiety disorder kayo at feeling nyo sa sarili nyo na hindi nyo pa na-manage ito, well, harapin nyo at i-expect nyo na kinabukasan yung hangover nyo ay napakatindi. Number 2 na bagay na dapat mong iwasan is caffeine or coffee. Alam nyo ba na ang coffee ay napaka-healthy sa ating katawan? Ang coffee ay nagtataglay ng mga antioxidants na nakakalinis ng ating katawan. Pero, ang bad side dito, hindi mo pwedeng sobra ng pag-inom ng kape. Sabi nga nila, 1 to 2 glass of coffee a day, okay na to para sa buong araw. Pero sa mga taong nakaka-experience ng anxiety disorder and GERD, maaaring mag-trigger ang panic attack or anxiety attack ninyo tuwing nagtitake kayo nito. Dahil ang coffee ay merong caffeine content na nakakapag-trigger din ng ating nervous system. So kung ako sa inyo, itigil nyo muna mag-take ng coffee pansamantala. Hindi ko sinasabing itigil nyo na habang buhay kung kayo ay mahilig sa kape. Pero makakatulong na iwasan nyo muna pansamantala. Lalo na kung very severe pa yung anxiety disorder na na-experience ninyo. Sa mga taong nakaka-experience naman ng GERD, wala namang problema uminom ng kape. Basta make sure na ang iinumin yung coffee is yung black coffee, no? Hindi yung mga 3-in-1 na merong milk content and mataas yung level ng sugar. Number 3 na bagay na dapat yung inaiwasan in order to manage your anxiety and GERD is processed meat. So yung mga processed meat, actually napaka-unhealthy talaga yan and hindi ko ina-advise sa inyo. Kahit naman sa mga taong hindi nakaka-experience ng anxiety or GERD or any types of mental health disorder, yung mga processed meat is dapat nililimitahan lang rin talaga natin. Kasi hindi rin talaga healthy yung mga processed meat sa atin, no? So number 4 na pagkain na dapat na iniiwasan natin is yung mga pagkain na matataas yung sugar level. Like candies, like chocolate, like donut, cakes, yung mga bagay na matatamis maaaring makapag-trigger ng anxiety. Naalala ko dati ako mahilig ako sa ice cream Pero tuwing kumakain ako ng ice cream, well, alam ko sa sarili ko na may tendency minsan na umatake yung anxiety ko. So sa mga bago pa lang, wala namang problema kung gusto nyo tumikim ng mga matatamis na pagkain. Kasi ang tao nakakaramdam rin ng pleasure tuwing kumakain tayo ng mga food na matatamis na gusto natin. Basta in moderate lang. And kung ikaw ay nakaka-experience ng severe anxiety disorder, well, mas maganda kung i-cut down nyo muna talaga yung mga sugar products na tinitake ninyo. Especially sa mga taong may anxiety, at the same time, may mga comorbidities like mataas yung blood sugar level,
yung mga nakaka-experience ng diabetes, nagtitake na ng mga metformin, so mas maganda itigil nyo muna talaga yan. So kung ikaw naman ay diagnosed ng anxiety disorder and gusto nyo kumain ng mga chocolates, mas maganda kung ang kakainin nyo is yung dark chocolate. Yung dark chocolate kasi mababa yung sugar content nun compare sa mga white chocolate and any kinds of chocolates. So number 5 na pagkain na dapat yung iwasan kung kayo ay nakaka-experience ng anxiety is soda or soft drinks. Kahit anong klase ng soft drinks or soda beverages ay sobrang taas ng sugar level. Bukod sa napaka-unhealthy sa ating katawan nito, maaaring maapag-trigger talaga ng anxiety sa inyo kapag sobrang taas ng sugar ninyo sa katawan. So mas maganda, kung hindi nyo may iwasan, limitahan nyo muna yung pag-inom ng mga soft drinks. Mas maganda nga kung itigil nyo muna no? I-take nyo muna yung mga clear water. Mas makakatulong sa inyo yung para ma-flush out yung mga toxin sa inyong katawan. Ako noon, nung nasa severe anxiety state pa ako, madalas ako uminom ng ginger lemon tea pagkagising ko sa umaga at bago ako makatulog. Nakakatulong sa akin yun para ma-relax at kumalma yung pakiramdam ko. So bukod sa nakakatulong kumalma at mag-relax yung mga ganong klase ng inumin, nakakatulong rin yun para ma-detox yung katawan natin. And alam nyo ba na yung ginger, very effective yan para mapababa yung blood pressure ng isang tao. Proven and tested na kung ikaw ay kumakain ng ginger or umiinom ng mga tea with ginger is mapapababa talaga yung blood pressure level ninyo. Dahil ang ginger ay may anti-inflammatory content like garlic. So yung lemon naman, nakakatulong yan to lose your weight, dinedetoxify rin yan yung katawan natin at nakakatulong yan sa metabolism ng ating katawan. So number 6 na pagkain na hindi makakatulong sa inyo or makakapagpalala sa inyong anxiety is yung mga processed snacks, no? Yung mga chips or chichirya. Alam nyo ba na yung gantong mga klase ng pagkain is napakataas ng level ng mga bad cholesterol, no? At saka yung mga calorie content and sodium. And hindi talaga makakatulong sa katawan ng isang tao kung palagi kang kumakain nito. Back in my days, nung nagsasuffer pa ako sa anxiety disorder, talagang iniwasan ko kumain ng mga snacks na katulad nito. Sa una, mahirap iwasan. Napakabilis mag-gain ng weight kapag kumakain ka ng chips araw-araw. Tapos sabayan mo pa ng soft drinks, no? Napaka-unhealthy niyan sa mga taong nakaka-experience ng anxiety disorder. So ayun yung mga list ng mga pagkain na iniwasan ko simula nang naka-experience ako ng anxiety disorder. Pero to be honest guys, right now, kumakain na rin ako ng mga foods na yun. Pero in moderate lang rin. Siguro naman alam nyo na minsan may tendency talaga na lumbas ulit yung mga symptoms natin. So mas maganda na iwasan nyo muna yung mga ganong pagkain. May mga time kasi na kapag sobra tayo sa mga ganong unhealthy food, is hindi maiwasan na lumalabas yung mga pangit na sintomas na ating nararamdaman. So sign na yun or signal ng ating katawan na sumusobra na naman tayo. Kaya much better na kung gusto nyo mag-take or kumain ng mga ganong uri ng pagkain is in moderate lang rin. Sabi nga nila, wala namang masama tumikim. Pero kung sobra na, hindi rin maganda at hindi talaga nakakatulong yun sa mga taong may anxiety disorder or any types of mental health disorder. So ayun lang yung mga list ng mga pagkain na dapat nyong iwasan kung kayo ay nakaka-experience ng anxiety and GERD. So I hope nakatulong na naman itong paliwagong video na ito para sa inyo. So please don't forget to subscribe, like, and comment down below. And click the notification bell para parati kayong updated sa aking latest upload. Maraming salamat! Bye!